Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ito, ang pangalan ng ang pangalan daw ng ito ay Oplan Bag on the Go. Yun. Oplan Bag in the Go. Yan ang tawag. Ang layunin nito ay para pabagsakin ang administrasyon ni Marcos. Ayon yan sa vlog ni Yayam Dizon. Yun siya nang bigay ng pangalan nito eh. Itong si Yayam Dizon, pro Marcos na vlogger ito. O syempre dahil pro Marcos, ay talagang ini-expose niya yung mga galaw ng mga anti-Marcos para mapigilan, para malaman ng taong bayan. Ayon dito kay Yayam Dizon, ito daw ay kinakasa na. Kaya ito daw mga balibalita na ito na rally ng ng INC sa November 16 to 18, nasasabayan ng JIL, Jesus Lord ni Villanueva at saka ng KOJC ni Kibuloy. Yan ay bahagi na nitong nitong tinatawag na Oplan Bag on the Go. Kumbaga ang magbibigay ng civilian support ay itong mobilization na ito ng mga sekta ng relihiyon. INC, JIL, KOJC sa November 16 to 18. At kapag lumakas daw yan, kasi ang tanong ng marami, bakit kailangan 3 araw? 16, 17, 18, pwede namang 1 araw lang. Ang paliwanag nga dyan, actually sa talakayan namin ni dating Secretary Ronald Llamas, kaya nga nakakaduda. Bakit 3 araw? Di parang people power na katulad sa EDSA na nagsimula sa unang araw, tumagal ng 2, 3 araw, 16, 17, 18. So, ayon kay Yayam Dizon, yung na yan, kasama sa yung pagpaplano ng malaking rally sa November 16 to 18 sa Luneta, ay bahagi yan nitong Oplan Bag on the Go. Yan yung civilian component. Pero mayroon din daw niyang mga pagkumbinsi sa military na sumuporta na, mag-withdraw ng support. Hindi na lang daw retired na mga military officers ang kinukumbinsi. Pati daw mga nasa active na kinukumbinsi na. Magandang gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero ayokong patagalin itong information na natanggap ko. Meron tayong reliable intel, no? Na sinasabing talagang merong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, no? Ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name, Bag on the Go, no? Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at meron din active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no, dahil mga naging tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no. Actually, hindi lang si Yayam Dizon na DDS na pro Marcos vlogger ang nag-discuss niyan. Maalala nyo, dun sa talakayan namin ni Ronald Llamas, nung Dos Amigos, sabi ni Ronald Llamas, ito, attorney, kumpirmado ito. Mayroong mga galaw ngayon na nangyayari. Nagiging mainit na ang galaw ng mga nagsusulong ng kudeta, destabilisasyon. Yung mga mutiny pag-aalsa ng military. Nasusuportahan ng sibilyan. Sabi ni Ronald Llamas, all in na ito, tayak bato na. Kasi marami na daw marami ng tinatamaan. Yung mga senador na tinamaan, si Chis Escudero halimbawa, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Kumbaga sa kanila, ang pag-aasa na lang nila mapalitan ng administrasyon. Kaya ito, susuportahan na daw nila ito. Ganon din, may 3 pang senador na lalabas sa investigasyon. Kaya, kumbaga, tayak bato na. Siyempre, kung hindi magpapalit ng administrasyon,
matutuluyan sila. Ganon din yung yung Jesus is Lord. Siyempre, si Joel Villanueva mismo. Si Kibuloy din, wala na rin pag-asang makalaya. Posible pang ang i-extradite na sa US. Si Duterte, wala na rin. Hindi na magagrant ang interim release. Yung jurisdiction ng korte, ng ICC, in-uphold na. So wala nang pag-asa. Kumbaga, ang pag-asa na lang talaga nila, mapalitan ng administrasyon at gagawin na nila ito sa pamamagitan ng mga ganito. Kudita, destabilisasyon o anumang paraan. Basta ang importante, mapatalsik na si Marcos. Yan yung yan yung Oplan Bag on the Go na tinatawag nito ni Ayon pa kay Yayam Dizon, mga pinangalanan niya, o sabi niya sa post niya, ayon pa di umano sa isang reliable intel, ang mga taong ito ay kasama sa pagpaplano at pagpapakilo sa malaking rally, open quote, open parenthesis o kaguluhan, sa November 16 to 18, 2025 sa Luneta, Mindiola at Malacanang, Manila. Ito yung mga pinangalanan ni Yayam Dizon. Romeo Pukis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, pero for confirmation pa, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Cornel Chica, Cornel Leonardo, Cornel Mitran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Tupacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rolando Marcoleta, Orlando Ulamit, alias Monk. Galing kay Yayam Dizon, sa vlog niya ito. At dahil daw, siyempre, kailangan ng pera dyan sa mga destabilisasyon na yan, ang possible na financiers daw nito, si Sara mismo sa Kasipulong. Kumbaga, naglalabas na sila ng pera di umano. Saka si Chavit Singson. Siyempre, maraming pera yan si Chavit. So yan ay ayon kay Yayam Dizon. Ngayon, kahit daw itong mga balibalita na kusa Senado, na papalitan na si Tito Soto bilang Senate President, iluluklok either si Cayetano or si Chis Escudero ibabalik. Yan ay bahagi nitong planong ito. Ayon sa kanila. Ayon sa mga nagdi-discuss nitong di umano'y coup na ang tawag ay Oplan Bag on the Go, ay ito. Kumbaga, ito? Tayak bato na. Sabi nga ni Ronald Llamas, tayak bato. Now or never na. Kasi masyado na silang desperado. Pag hindi pa nila na tanggal si PBBM, itong mga investigasyon nito, tuloy-tuloy na ito. Nakukulong sila. At kahit si Kibuloy, wala nang kapag-apag-asa na makalaya yan. May extradite pa sa US. Si Joel Villanueva, makukulong pa. At itong si Duterte, wala na rin. Denied na yung interim release. Yung jurisdiction, inaffirm na ng ICC. So wala nang pag-asa. Ito na ang kanilang tayak bato nga ang tawag. All in. Anyway, so yan ang at ang nagpangalan nito ng planong ito ay si Yayam Dizon sa kanyang vlog. Oplan Bag on the Go ang tawag. Anyway, kung nga bang totoo ba ito, malalaman natin yan. Pero yung mga nag-organize ng rally sa November 16 to 18, dinideny nila. Katulad ng QOJC, naglabas ng statement, hindi naman daw i-destabilisasyon. Hindi daw sila sasama sa mga destabilisasyon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.